Magandang umaga muli sa bawat isa. Purihin ng Diyos sa umagang ito na tayo ay dinala sa isang lugar na ang salita ng Diyos ay pinag-aaralan, binabasa at meron din mensahe sa atin sa pag-aawitan. Tayo po sa umagang ito ay magpapatuloy sa ating series na tinatalakay ang mga doktrina ng mga simbahan sa unang kapanahunan sa first century nung mga tinatag ni Pablo na mga simbahan at ang iba ay tinatag ng kanyang mga tinuturuan. Ang kanyang mga sulat ay ito, the epistles of Paul, ay mga sulat po ito sa mga churches na mga Kristiyano. At mayroon ditong siya ay parang theologian dahil siya po ay nagbabahagi talaga dire-diretso sa kanyang pagtuturo lalo na sa gospel at magandang balita ng kaligtasan. Sa Romans ay siya po ay parang theologian talaga kasi hindi niya na establish pa ang Roman church at iyon ay existing na, malayo pa siya doon at hindi pa siya nakarating nung kanyang isinulat ang Epistle to the Romans. Kaya siya ay tinuro talaga niya didactically yung kaligtasan doon sa Roma. May mga churches po siyang sinulatan at minsan siya ay parang administrator. Pag administrator, more on dealing sa mga problema sa church, sa mga doktrina din doon. Kaya sa Corinthians ay siya ay parang administrator ang kanyang dating. Pero dahil sa kagalingan ni Pablo at sa tulong ng banal na Espiritu ay mayroon ding intersperse ng doctrine ang kanyang mga tinuturo doon sa Corinthians. Ang Corinthians Church po ay isa sa mga churches na komplikado kasi marami pong mga problema na isinulat sa kanya na mga tao doon. Kasi alam po natin ang Corinthian Church ay in-establish po yan ni Paul noong kanyang second missionary journey at siya ay nagturo doon ng about 1.5 years. At marami na siyang nakilala doon, marami din siyang mga tao na itinatag doon. Constant ang kanilang communication kasi si Paul po sa kanyang third missionary journey ay nandun siya sa Epeso. Ang Epeso po at ang Corinthian Church ay medyo malapit lang po yan. At marami pong communication silang nagawa. At ang assumption dito, kung deduction dito, ay mayroon pong mga sumusulat kay Pablo, nagre-report ng mga problema sa church. Ang isang problema na ating tinalakay last week ay about faction o pagkabahagi ng mga tao dahil sila ay different yung kanilang kultura, mayroong mga Greeks, mayroong mga Romans, mayroon ding mga Oriental o Eastern, at mayroon ding iba't ibang foreigners na nagta-travel doon sa Corinthian Church. Kaya ang Corinthian Church ay parang center ng economy din sa kapanahunan nila. Pero ang ating pong pag-uusapan ngayon ay yung authority. Kasi bilang administrator po ng church, ay mayroon pong binigay ang Panginoon na authority doon sa tao na yan, upang mapamahalaan niya ang salita at ang pag-administer ng church. So sa umagang po ito, ang aking pong title ay pinamagatan kong nilagay ko dito, The Authority from the Lord. In our case, God's Word is for the edification of the church and not for destruction. Ang kapangyarihan o otoridad na galing sa Diyos ay para sa pagpapatibay ng simbahan at hindi para sa kasiraan o kawawasakan nito. So, gagamit po tayo ng mga verses at ating buksan ang ating mga Biblia sa 2 Corinthians chapter 10 at babasahin po natin ang 1 to 18. At bilang paggalang ng salita ng Diyos, tayong lahat ay tumayo. Buksan natin ang ating mga Biblia sa 2 Corinthians chapter 10 at ito po ang sa aking version po ay New King James Version. Verse 1, Now I, Paul, myself, am pleading with you by the meekness and gentleness of Christ, who in presence am lowly among you, but being absent am bold toward you.
But I beg you that when I am present, I may not be bold with that confidence by which I intend to be bold against some who think of us as if we walk according to the flesh. For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God by pulling down strongholds, casting down arguments, and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ, and being ready to punish all disobedience when your obedience is fulfilled. Do you look at things according to the outward appearance? If anyone is convinced in himself that he is Christ, let him again consider this in himself, that just as he is Christ, even so we are Christ. For even if I should boast somewhat more about our authority, which the Lord gave us for edification and not for your destruction, I shall not be ashamed, lest I seem to terrify you by letters. For these letters, they say, are weighty and powerful, but his bodily presence is weak, and his speech contemptible. Let such a person consider this, that what we are in word by letters, when we are absent, such will also be indeed when we are present. Verse 12, for we dare not class ourselves or compare ourselves with those who commend themselves, but they measuring themselves by themselves and comparing themselves among themselves are not wise. We, however, will not boast beyond measure, but within the limits of the sphere which God appointed us. A sphere which especially includes you. For we are not overextending ourselves as though our authority did not extend to you. For it was to you that we came with the gospel of Christ, not boasting of things beyond measure, that is, in other men's labors, but having hope that as your faith is increased, we shall be greatly enlarged by you in our sphere, to preach the gospel in the regions beyond you, and not to boast in another man's sphere of accomplishment. But he who glories, let him glory in the Lord, for not he who commends himself is approved, but whom the Lord commends. Let us pray. Panginoon naming Diyos, naming Ama, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat na mayroon ka pong binibigay sa amin na mga instructions about handling church, at ito po ay about authority na galing sa iyo, Lord. I-bless mo rin po ang aming pakikinig na iyong mga salita sa umagang ito. Sa akin din pong magpapahayag, i-bless mo ako, Lord, upang maipahayag ko ng maayos ang mensahe na gusto mong iparating sa amin. Salamat muli, Lord, at dalangin namin to sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Bago natin maintindihan ang authority ni Paul at ang sulat ni Paul dito sa Corinthians, lalo na sa chapter 10, ay titingnan natin yung backdrop. Ano ba yung nasa likod nito? Bakit ganito ang sulat ni Paul? Ang isa pong problema ng church ng Corinthians ay nung umalis si Paul, mayroon pong mga sinasabing super apostle na sinasabi si Paul na sumisira sa kanyang pangalan at gustong i-take over ang Corinthian church. Ganon po ang backdrop nito. Mayroon pong mga nasabi ni Paul na mga super apostles, nagpapakilalang apostles, hindi naman talaga totoong apostles, gusto lang kunin ang authority ni Paul doon sa church. Kasi si Paul po ang nagtatag ng Corinthian church at marami pong mga tao doon na gustong siraan si Paul at sinasabing hindi naman talagang totoong apostol yan si Paul. Ngayon, unang-una, titingnan natin yung source of authority ni Paul at anong purpose ng kanyang authority. Malinaw na mayroon ditong source of authority ni Paul at yun ay galing sa God. No? Pangalawa, titingnan natin kung sino yung mga binibigyan ng authority ng God sa pagpapahayag ng salita ng Diyos at
pag-administer ng isang local church. Yun ang pangalawa nating tatalakayin. At ang pangatlo pong pinaka-importante po ay yung limit ng isang authority ng isang nagmamanage ng isang church o yung binibigyan ng karapatan na mamumuno ng isang church at ito po ay si Paul sa kapanahonan nila. So unang-una po, titingnan natin yung source of authority. Ano ba yung source of authority? Sa kapanahonan ni Paul, siya po ay kinakausap ng Diyos. Wala pong nakakatalo sa Paul, siya po ay kinakausap ng Diyos literally, at mayroon din po siyang nakakapunta sa langit, doon sa chapter 12 ng 2 Corinthians, at hindi tayo pwedeng magmamayabang kay Paul o kung sino man na contemporary ni Paul na pwedeng magmamayabang sa kanya, kasi doon nga sa Galatians ay sabi na, I did not get or receive the gospel, my gospel, tinatawag pa nga ni Paul na my gospel, although gospel naman talaga ng Christianity yan, kasi siya po ay kinausap ng God. Doon sa Damascus, papunta doon sa Damascus, the road to Damascus, at the same time, doon sa Arabia of Nabatea, under yan sa ilalim ng Israel, for 3 years. At mayroon pa siyang parang OJT sa kanyang pagta-travel sa iba't ibang lugar, at ang kanyang confirmation na tama yung kanyang gospel ay nung present niya sa mga pillars of people, ang mga apostles, sina Peter at sa mga John doon sa Roma, sa Jerusalem, sila po ay nag-agree na tama yung gospel ni Paul. Ngayon, sabi niya dito, sumulat ako sa inyo, no? Kasi marami pong mga tao doon na hindi sila nag-o-obey, hindi sila nagiging nagtatrabaho o hindi sila namumuhay ayon sa kanilang pagka-Kristiyano. So, sabi ni Paul dito, now I, Paul, myself, am pleading with you with the meekness and gentleness of Christ. So, Paul is getting yung kanyang authority sa meekness and gentleness of Christ. Hindi siya parang mayabang, ngunit siya po ay nagpakumbaba dahil po sa gentleness at humility of Christ. Who in presence am lowly among you, but being absent, I'm bold toward you. Sabi ng mga ano doon sa kanyang sulat, yung sulat mo, Paul, ay parang si Paul ay meron siyang personality na mahinahon pag kausap na yung mga tao. Pero pag siya'y sumulat, ay bold siya sa kanyang pagsulat, probably or because that is the word of God, hindi pwedeng isulat ni Paul yung mahinahon or hindi direct to the point. Ang point ni Paul dito, sa aking sulat ay bold ako, at pag absent ako sa inyo, very bold ako. Kasi ako ay sumusulat. Kasi marami pong sulat si Paul na binibigay din po sa Korinto. At ang na-canonize lang ay 2. Even itong mga sulat sa 1 Corinthians na ating nasa Bible ay very bold si Paul, no? Very bold siya about marriage, about yung mga pag-Lord's Supper, yung sexual immorality. Hindi siya parang nag-sugarcoat na hindi pa pwede yan, ganun. Diretso siya. Sabi niya, but I beg you that when I am present, I may not be bold with the confidence by which I intend to be bold against some who thinks of us as we walk according to the flesh. Sabi niya, yung mga apostol na yan, yung mga sumisira sa akin, ay sana pagbalik ko dyan ay magbabago na yung mga yan, kasi hindi ko gustong gawin itong boldness ko na sinulat ko dito sa aking letter, at ina-accuse pa nila ako na namumuhay ayon sa laman. Ibig sabihin, ina-accuse nila si Paul na Paul is living in sin, no? In the flesh, in according to the flesh, no? Hindi naman dinideny din po ni Paul na
nag-walk siya in the flesh, in the sinful nature, kasi hindi naman siya righteous talaga on his own. But sabi niya, for though we walk in the flesh, editorial we, na tayong lahat ay nag-walk in the flesh, but not really on the flesh na minimin ng mga apostol na sumisira sa akin. Kasi ang sumisira sa kanya ay talagang sinasabi lang, si Paul, pabida lang yan. Ginagamit lang niya ang pera sa church. Ganon-ganon ang mga sulat ng mga tao doon. In the flesh talaga na makasalanan. Pero ang point ni Paul dito na, we walk in the flesh, yes, we are all sinful, but pero gumagamit kami ng ang ating warfare, ang ating pakikipagbaka, ang ating salimuha doon sa church, ang ating pagdidil sa church ay not with our flesh, but for the God's warfare, no? For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God, pulling down strongholds. No? Ang purpose ni Paul dito, bakit niya sinulat itong sulat na to, sabi na, kami ay nakikipagbaka, nakikipaglaban sa mga apostles na yan at sa mga tao. Bakit? Kasi gusto naming sirain ang strongholds. Pag sinabing strongholds, this is a metaphor of warfare yan eh. Warfare kasi ang metaphor dito eh. Pag sinabing strongholds, yung malakas ng pagkakahawak ng isang grupo ng mga tao kung sa war, sa kanilang kampo o sa kanilang territory. So, sa warfare ng military, strongholds yan, hindi mo mawawasak yan. In terms of theology or in terms of spirituality, marami ding mga strongholds ang mga tao. At minsan, tayong mga Pilipino, marami tayong strongholds na hindi kayang gibain ng ating sariling opinion. Halimbawa po, tayo po ay lumaki sa isang relihiyon na hindi masyadong biblical. Maraming mga strongholds doon na maski anong paliwanag mo sa mga tao, hindi sila matitinag, hindi nila i-abandon yung kanilang strongholds doon. Hawak na hawak sila ng tradisyon na yon. No? Halimbawa yung prosesyon. Napakalaking stronghold dyan. Kasi pag inalaw mo ang prosesyon na pumasok doon sa mga streets, sa mga city yan, gano'n, umiikot yan sila. Ibig sabihin nun, hawak ng kalaban pa yung city na yan. Hawak pa ng kalaban yung city na yan. Kasi nakakaikot yung idols doon sa lugar na yan. Napakalaking strongholds na yan. At yun ang ating main problem dito sa Pilipinas. Kasi mahirap at tanggalin yung strongholds na yan eh. Pumunta ka sa Quiapo, pumunta ka sa Bicol, napakalakas ang strongholds na yan. Unless ang God talaga at ang spiritual warfare ang gagamitin mo yan, hindi mo yan mawawasak sa inyong sariling katalinuhan. Maski matalino ka, explain mo yan, stronghold yan ang kalaban. So, pulling down strongholds, casting down arguments, mga argumento ng mga filosofiya, and every high thing that exalts himself against the knowledge of God. Mayroon tayong knowledge of God. Mayroon ding worldviews na napakalakas. Kailangan sirain yan. Casting down. Dapat wasakin yan. Ibabagsak dapat natin yung mga arguments na yan. Mga arguments na yan. Para ma-destroy mo yung argumento na yan, no? Marami pong mga example diyan na napakahirap mong wasakin kasi ito po ay Word of God versus opinion, no? Man's opinion. Meron nga ako narinig na isang sa YouTube or something na sabi, this is my feeling na ako ay maayos. This is my feeling na ako ay habang ginagawa ko itong isang act na to, yung act na yun ay karumal-dumal, sa kanya hindi karumal-dumal, sabi niya, I am in the presence of God. Tapos sabi ng kausap niya, I have a verse for you for that. Sabi na, no, you cannot hold your verse, you cannot use your Bible on me. Kasi
ito yung opinion ko, no? Ang ibig sabihin niya doon, hindi mo pwede yung gamitin yung Word of God sa kanyang opinion, kasi opinion yan eh. So, yun ang ibig sabihin nito, tinataas na yung kanyang opinion doon sa Word of God. So, yun ang isang argumento ni Paul dito, na every high thing that exalts himself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. This is the main purpose of Paul in preaching the gospel. Parang gusto niyang i-captive o hulihin, no? Hulihin ang mga pag-iisip ng tao upang magiging under siya sa authority ng obedience of Christ, which is very hard to do kung tayo ay gagamit ng sarili nating pangungusap, sarili nating words, kasi gusto mong gusto mong igapos yung kanyang thoughts na mali yan, nagkalaban ka ng God. Dapat ito yung thoughts mo na magpapa-under ka, magpapasakop ka kay Christ. So yun yung purpose na pangatlong purpose ng sulat ni Paul o objective no. And being ready. Ito ngayon ang matindi. Being ready to punish all disobedience when your obedience is fulfilled. Si Paul ay may karapatan na parusahan. May parusahan ang isang church member o isang nagsasabing Christian siya. Kasi parang may disobedience ka kay Christ or sa authority ng God. So, pagbalik ko dyan, sana magbago na kayo kasi kung hindi, ready akong parusahan ko kayo. Ganon ang pagkaisip ni Paul dito na sa kanyang sulat na hindi kami lumalaban sa inyo sa sarili niyong viewpoint, word viewpoint, but the viewpoint of the Bible, casting down, parang pulling down strongholds, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ and punishment to those disobedient. Ganun yung point niya. Ngayon, sabi niya, for the second portion of this sermon, sino ngayon ang inyong paniniwalaan? Sino ngayon ang inyong paniniwalaan? Who is the authority? Who is the person na pwede niyong paniniwalaan? Kasi, yung backdrop ko nito, mayroong mga super apostle sa Corinthian church na gustong ipahamak si Paul na hindi yan totoo si Paul. Hindi yan totoo, nangangagaw lang yan, ginagamit lang yung resources. Marami silang pagsisira kay Paul. Sabi na, do you look things according to the outward appearance? Tumitingin ba kayo sa mga outward na appearance? If anyone is convinced himself that he is Christ, let him again consider in himself that just as he is Christ, even so we are Christ. Sabi niya, kung mga super apostles na yan ay sinasabi nila kay Kristo sila, hindi nila pwedeng sabihin na hindi ako kay Kristo. No? Yun ang point ni Paul dito, na ako ay kay Kristo din. In fact, mayroong sulat si Paul na kung pagbabasihan ng natin ang mga law, ay mataas ako sa inyo. Kasi I am a Hebrews by Hebrews, zealous for the law, naghirap, suffer from mga pagdurusa kay Christ. But sabi nga niya, but when I encountered Christ, parang tiningnan ko yung aking righteousness as rubbish o mga basura, but Christ within me. So, ang point ni Paul dito, kung nagsasabi yung mga super apostle na sila ay kay Christ, lalo naman ako. Verse 8, for even if I should boast somewhat more about our authority, which the Lord gave us, yun na yung ating title, itong authority na binibigay, pinagmamayabang ni Paul, boast in terms of boasting about Jesus Christ, which the Lord gave us for edification, para ito maging matatag ang ating simbahan, and not for destruction. Hindi ko ikinahiya ito na mag-claim ng authority, kasi ang authority na gusto kong ipakita sa inyo
ay for edification o magkasama-sama maging matatag ang ating simbahan at hindi ito parang distraction. Kasi yung iba, ginagamit nilang kanilang authority for distraction. No? Kasi faction nga eh. Some for Paul, some for Cephas, some for Apollos, some for Christ. May mga iba't ibang mga factions doon. Kasi mayroong mga iba't ibang mga leaders doon na gustong bahagi ang church na yan. No? Sabi na, hindi ko ikinahiya yon. Lest, verse 9, I seem to terrify you by letters. Sabi na, mukhang tinakot ko kayo sa sulat ito. No? Kasi sabi naman ng mga super apostle 10, for his letters, sabi ng mga yung sulat ni Pablo, they say the super apostles or the fake apostles are weighty and powerful, but his bodily presence is weak. Si Paul, hanggang sulat lang yan eh. Yung matapang lang yan sa kanyang pagsulat. Ngunit pag nandito na yan personally, ay walang ka latoy-latoy yan. Ganun ang kanilang accusation. Magaling na yan sumulat si Paul. Sabi, for his letters, they say, are weighty and powerful, but his bodily presence is weak, and his speech contemptible. Ibig sabihin, hindi kaayos-ayos ang kanyang mga salita. Hindi maayos ang kanyang mga salita. Contemptible, no? Let such a person consider this, that what we are in word by letters, when we are absent, such will also be indeed when we are present. So, binantaan din ni Paul na kung ano yung nakasulat dyan sa mga letter ko dyan, pagdating ko dyan, ganun din ako ka-bold. Pero I plead to you na sana magbago na kayo para hindi ko na magagawa itong aking gagawin sa inyo. So in the first part, Paul got yung kanyang authority doon sa Panginoon at mayroon siyang purpose. Pangalawa, sinasabi na, sino ba dapat ang mamumuno sa inyo? Sino ba dapat ang leader? Yun ba yung mga tao dyan na nagkukunyari o ako na nag-establish sa inyo? Verse 12. Pero sabi ni Paul, which is very common today, na dapat very aware dapat ang mga church, there should be a limit to the authority of the leader. No? Sabi na, for we did not dare not class ourselves or compare ourselves with those who commend themselves. Sabi ni Paul, hindi naman ako nakikipagkompetensya dyan sa mga tao na nagtataas ng mga bangko. Hindi ako nagkukompetensya yan. But they measure themselves by themselves and comparing themselves among themselves are not wise. Yung pera ka basic na verse na kung ikaw ay i-compare mo ang iyong sarili sa iba, sa mga tao, you are not wise. Kasi these people, mga super apostles, they measure themselves by themselves. Nagkukumparahan sila, comparing themselves among themselves are not wise. So, sabi na, sino ba magaling? Yung mga grupo ba na naniwala kay Cephas? Yung gusto nilang preacher ay yung ganon? Yung kay Apollos or kay Paul? Ganon, mayroong faction doon. So, sabi niya, we however will not boast beyond measure. Hindi ko dapat ipagmamayabang beyond sa aking authority na ibinibigay sa akin ng God. But within the limits of the sphere with God's appointed us. Dapat sabi ni Paul, we have to define the sphere, yung bilog. No? Sphere kasi bilog yan eh. Dapat ma-define natin kung ano yung limits. Hindi ito basta lang, I have authority with you. Kung ano na lang gusto ko sa church ay masusunod. Yun ang point ni Paul dito na mayroong limit ito, may sphere of authority. Kaya nga may limits of authority. Sabi ni Paul dito, a sphere which especially includes you. Sabi ni Paul, yung sphere na yan, yung sphere na nandun yung authority ko, kasama kayo doon. Ayan, malinaw na malinaw kay Paul yun. Sa Corinthian Church, yung sphere na may authority ko, kasama kayo doon. Bakit? For we are not overextending ourselves as though our authority did not extend to you. For it was to you that we came with the gospel of Christ.
Number one na sinasabi ni Paul, yung spear ko ng authority ay kasama kayo. Bakit? Kasi ako yung unang nagsabi sa inyo ng gospel dyan, and I taught you 1.5 years, ako nagtatag ng Corinthian Church. Ako nagtuturo sa inyo dyan. So I have authority over you. At kiniklaim ni Paul yan, na yung sphere of authority yan, includes the Corinthian Church. Includes the Corinthian Church. For we are not extending ourselves as though our authority did not extend to you. For it was to you that we came with the gospel of Christ. Yun na nga, the gospel of Christ. Not boasting things beyond measure that is in others' labors, but having hope that your faith is increased as we shall be greatly enlarged by you in our sphere. Sabi niya, hindi namin kinuha ang mga pinagtatrabahoan ng iba. Hindi namin pinagtatrabahoan ng iba. Ang kinuha ko lang na authority, yung pinagtatrabahoan ko. No? At ang purpose ko dito, hindi naman na baging authoritative lamang ako. Ang purpose ko dito na your faith is increased that we shall be greatly enlarged by you in our sphere. Para lumawak ang ating sphere. No? Kasama ko kayo sa ating, ano yung sphere na yan? Ano yung bilog na yan na kasama doon? Una-una, si Paul, sabi na, hindi ako nag-i-extend doon sa mga taong hindi ko in-establish. Kung in-establish yan ng super apostle, sa kanila yan. Kung in-establish ko ng church yan, ako yung may authority dyan. Ako yung may authority dyan. At gusto ko, mag-increase yung faith nyo so that ma-enlarge natin yung sphere natin. Ma-enlarge natin yung mga sinasakupan natin. Paano ma-enlarge yung sphere? To preach the gospel in the regions beyond you and not to boast in another man's sphere of accomplishment. So, kayo, tinatag ko kayo, ini-increase ko yung faith nyo para mag-evangelize din kayo. Yun kasama pa rin sa ating sphere yun. Kasi ang question dito, sino ngayon ang magpaparusa o mag-discipline sa mga tao? So, sabi ni Paul, kasama kayo sa sphere na binigay sa akin ng Panginoon. At we can increase this sphere if we have increased your faith and then evangelize to others na makasama din na sphere na yan. Pero sabi niya, but he who glories, let him glory in the Lord. For not he who commends himself is approved, but to whom the Lord commends. So kung sino lang pinupuri ng Panginoon, sino lang ina-approve ng Panginoon, yun lang ang approve. No? So, bumalik po ulit si point doon sa first point na hindi ito sa sariling katalinuhan, hindi ito sa sariling appointment, hindi ito sa sarili nating pagtataas ng bangko, kundi bumalik pa siya doon sa the Word of God, the Lord commends. Kasi the Lord will select someone who will have authority dyan sa church. Mga kapatid, ang ating pong pinag-uusapan dito ay, kasi we are trying to have a series of the church kasi marami po ngayon, abusive yung authority. No? Abusive yung authority ng mga ministers. Dapat, we must be aware sa ating dating grupo na siyempre may authority because galing yan sa Word of God. If that preacher is not telling you from the Word of God, ay may problema yan. May problema yan. Kung hindi siya sumusunod sa Bible, against yung kanyang mga principles doon sa Bible, may problema yan. Pangalawa, titingnan nyo ngayon, scrutinize nyo ngayon ang mga leaders or mga ministers dyan, kasi mahirap din na kanya-kanya. No? Kanya-kanya, which maraming mga churches na baka na nagkanya-kanya din, which is mayroon din, no? Mayroon naghahablahan, nag-aagawan. So, ang point ni Paul dyan, na titingnan nyo ngayon, ang not the outward appearance of the ministers na nagli-lead sa inyo, pero ang pinaka mahirap na hanggang saan ba yung authority, which we are to define this one in our church. We have to define this one. Mayroon ba tayong
discipline, kasi mahirap din yung walang discipline. Sabi ni Paul, pagbalik ko dyan, kung hindi kayo umayos, lalo na yung mga super apostle na yan, masusunod yung mga sinusulat ko dyan. So, mayroong si Paul doon. So, number one point of authority ay galing sa Panginoon, and it should be for the edification. Dapat sa pagpapatibay ng church, hindi sa pagkawasak. At mayroon talagang authority na ibinigay ng God, at nagsisimula yan sa sphere ng isang local church at lalakad doon sa mga ma-evangelize pa ng isang church. Ngayon, binabalikan ulit ni Paul na yung glory ay sa Panginoon, no? But he who glories, let him glory in the Lord. Lahat ng ating accomplishment ay dapat ang God ang mag-glorify, hindi tayo. And hindi yung minister o leader ang mag-glorify, kundi ang Panginoon. So, I hope na tayo po ay magiging ang warfare natin sa strongholds, sa mga arguments, sa mga worldviews ay hindi galing sa minister, kundi galing din sa Word of God na tinuturo. Pero sometimes God appointed someone, kasi hindi naman bubaba ang Diyos dito. Someone will be used by God to really preach the Word of God. And sometimes, on some process, according to the context of Paul, mayroon talaga siyang disciplinary action doon sa mga disobedient na mga tao. So, again, may authority. Unang-una, sa Corinthian Church, dapat mag-increase yung authority sa mga nababahagian natin ng gospel. But the main context is gospel sharing pa rin. Gospel sharing pa rin. And siyempre, mayroon tayong authority na tayo ang magbantay sa kanila na hindi sila mapapariwara, no? Although hindi ko man nang kiniklaim ito, pero ang point ko dito, I tried to be preaching the Word of God na hindi kayo madadala toss back and fro with every wind of doctrine, kasi napakahirap ang panahon ngayon na hindi natin malalaman yung doctrine natin. So, we will ask for God that the doctrines of this church will not be adulterated at magiging biblical. Talaga to, and we will pray for God that bibigyan niya tayo ng mga leaders and elders na mag-administer sa atin, the same time, maging humble at ang glory po ay nasa Panginoon. Okay, let us all stand and let us pray for the church. Panginoon naming Diyos na aming Ama, Lord, alam po namin, Lord, na we have limitations sa aming mga sarili, but binibigyan mo rin kami ng authority to preach the gospel. Bigyan mo kami ng boldness to preach the gospel to other people upang lumawak po ang aming sphere. At ganun din po, Lord, not only our sphere, but your sphere only, Lord, at ginagamit mo lang kami. Bigyan mo kami ng boldness na maintindihan po ito, Lord. At ganun din po, Lord, kami ay maging matakot na maging kami ay nakaka-violate sa iyong mga utos, at kami, Lord, ay magpapasakop sa iyong sa obedience namin kay Christ. Salamat muli, Lord, at dalangin namin na ikaw po, Lord, ang magabay sa amin, sa aming church sa mga susunod na taon hanggang sa iyong pagbalik. To Lord, ay dalangin in Jesus' name. Amen.